Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So naganap pala nga ang trade deadline kanina kung saan isa sa mga na-trade ay si Spencer Dinwiddie patungo sa Toronto Raptors kapalit si Dennis Schroeder. Ganun pa man ay hindi na nga kailangan pa na pumunta ni Dinwiddie sa Canada dahil hindi pa nga siya nakakapaglaro dito ay agad na siyang winave ng Raptors sa dahilan na ayaw nilang magbayad ng $1.5 million sa contract bonus niya for games played. Kaya naman sa ngayon ay free agent na si Dinwiddie kung saan madaming teams na nakapila sa kanya. Isa na nga dyan ang Los Angeles Lakers na hindi gumawa ng galaw sa trade deadline. Posible nga sa buyout market ay gumawa sila ng galaw dahil nakakatipid nga sila dito. Andyan din ang New Orleans Pelicans sa umaangat sa standings ngayon. Ang Philadelphia 76ers na napaka-busy ngayong NBA trade deadline. At ang Dallas Mavericks na dati ng team ni Dinwiddie. Sa ngayon nga ay naunguna dyan ang Mavs. Advantage nga nila dahil hindi nga matagal ng member siya ng team na ito at nagkaroon siya ng napakagandang performance sa regular season at pati na din sa playoffs. Isa nga siya sa mga naging key players sila sa West Finals run nila. Wala ding problema ang kampo ni Spencer Dinwiddie at ang front office ng Mavs. May bahay din siya dito at may familiarity na nga siya kay Luka Doncic at Kyrie Irving noong nasa Nets pa siya. Sa Lakers naman ay typical na sikat na syudad. As long as kasama mo nga sa LeBron ay relevant ka at may pag-asang makapasok sa playoffs. Ganun pa man ay hindi nga lahat fan ng batikos na natatanggap ng mga players ng Lakers mula sa kanilang fanbase na sanay sa championship. At hindi din nga nagiging appealing na destination para sa isang point guard ang Lakers lately matapos ang nangyari kay Kendrick Nunn, Westbrook, Schroeder, D'Lo, Gabe Vincent at iba pang point guard sa madalas ulanin ng batikos. Saan nyo ba gusto mapunta si Dinwiddie? Habang ang Warriors naman ay nakuha pa lang nga kanina ang kanilang ika-4 na panalo sa kanilang huling 5 laro sa paunguna ng 42 points si Stephen Curry on 11 of 16 shooting sa 3 points. Ang team na ito ay inaasahan na gagawa ng galaw sa buyout market dahil trinade nga nila si Corey Joseph plus cash para sa isang second round pick sa Indiana Pacers. By doing this ay nagkaroon ng isang bakanteng roster spot ang Warriors kung saan inaasahan na kukuha sila ng isa pang player mula sa buyout market. Ilan ng mga pangalan na naunguna sa listahan na ito ay tulad nila Marcus Morris, Robin Lopez, Danuel House Jr., Spencer Dinwiddie at iba pa. Kayo ba mga kaibigan, sino ba ang dapat na i-target ng Warriors dito? Ang Milwaukee Bucks naman ay patuloy ngang bumabagsak ang kanilang record. 1 win and 5 losses na ang record nila under Coach Doc Rivers matapos sa tambakan sila ng Minnesota Timberwolves. May mga injuries din nga silang hinaharap ngayon. Injured nga si Damian Lillard, Brook Lopez at in and out naman sa lineup si Chris Middleton. Patuloy nga ang pagbagsak ng kanilang record. Habang Cleveland Cavaliers naman at ang New York Knicks ay patuloy lamang na umaangat sa standings. Ang Cavs nga ay nakuha ng kanilang 8th straight win at 16th win in the last 17 games. Sa ngayon ang Bucks ay pangatlo pa din sa Eastern Conference. Ngunit isang talo lang nga o kaya naman manalo pa ang Knicks ay babagsak sila sa 4th seed. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?